Magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. At welcome po dito po sa aming daily update. Nagiging daily na tayo. Oo, dumadamit dumadalas. Dito po sa mga nagaganap sa ating bansang inang Pilipinas. Dito mga nakarang araw. Of course, napakainit po. Itong pagmamaktol na naman ng ating Vice Presidente during the budget hearing ng House of Representatives tungkol sa kanyang budget na 2 point something Yes, yata. Billion ba o trillion? Billion lang. Billion lang ba? Billion lang. Anyway, billion lang. Billion lang. Oo. Ngayon, ang masakla po doon kasi naganap na naman yung naganap doon sa Senado. Oo. Natatandaan niyo ba yung sa Senado? Yung nasa Senado, kwenisyon lang na ating Senador Risa Ontiveros, yung kanyang aklat na isang kaibigan, at doon na nagtantrum itong si Vice Presidente. At nag-repeat uli. Ha? Sa lower house naman. Ngayon naman, sa lower house naman, diniktahan naman ang ating kagalang-galang na congresswoman ng Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, na siya ay tumayo bilang, at that time, siya yung parang committee head, no? Pero siya, vice chair lang siya Wala raw rules. Wala daw rules, no? Pero ito po ay in the context po iyon, ng pagsagot niya dito kay Congresswoman Castro. Kasi ang nangyari po, tinatanong ni Castro, ano nangyari doon sa iyong intelligence fund na so and so and so? At napatunayan po yan, lumabas kasi bago nag-hearing, lumabas po isang dokumento galing sa Commission on Audit na ipamudmod po sa aming mga miyembro ng media na nagsasabi na may certain portion daw, about 76 million pesos, doon po sa intelligence fund, ang tinatawag na, ano yung tinatawag yan? Pinapasoli. Disallowed. Okay, pag sinabi yung disallowed, medyo matindi ang lingwahe na yan, ha? Ano ba isipin niya, Karoy? Sabihin ay hindi nagamit ng maayos, kaya kailangan ibalik sa gobyerno. At sino magbabalik? Syempre, kung sino yung nag-authorize ng paggamit. Correct, oo. So, ibig sabihin, ito ang Vice Presidente natin, may utang sa atin na Ganyang kalaki sa ating gobyerno. 76 billion. Milyon 76 pesos. Kaya medyo iritado siya kasi sabi niya, tinanggal na nga ho namin yung intelligence fund. Ba't may susoli pa ako? Oo. Ngayon, ang tanong, dito sa 2025 budget, wala na muna kami intelligence fund, sabi niya. Kaso boss, Vice Presidente, di ko alam kung alam mo, pero pag ipagpalagay natin hindi niya alam, sa mga budget hearings so kasi, may karapatan ang mga congressman, yung mga legislator natin, na tanungin doon sa resource person, ikaw ngayon, humaharap ka sa amin ngayon para sa panibagong budget. Yung dati hubang budget na gamit nyo ng gusto. Ang tawag dyan sa Constitution, the power of the purse. Yes, the power of the purse. Isa lang ang may hawak ng kapangyarihan yan, ang Kongreso. Ang Kongreso. Kasi kaya talagang nasa tama yung mga congressman at senador. Correct. For claiming those... kung pagtatanungin ka, edi sabihin mo, Madam Chair, that is a subject already of a COA or Commission on Audit investigation. I would defer any and all reactions about it. Di sana pala ikaw nag-advise sa kanya, no? Nung araw na yun. Mga pulpul kasi itong mga nasa sa likod ng ating Vice Presidente. Ganun lang sana kasimple. Pulpul na mga kasi naman, communicator. nung mga nakaraang panahon, ilang minuto lang naman ang dinadaan ng Office of the VP pagdating sa mga kung ganyang hearing. Pero ngayon, hindi na Ngayon, pwede kasi. Siyempre, kailangan natin busisiin lahat yan. Dahil sabi nga doon sa isang pag-aaral, di ba? Ewan ko kung nakita mo, yung nag-launch yung yung alyansa ng nagkakaisang mamamayan. No? Na nagsasabi doon na mahigit 40, 50 or even 60% ng ating budget napupunta lang sa korupsyon. At least 60%. So gusto nating alamin kung itong mga intelligence funds na ito ay napunta sa tama. Kaya nga po tinatanong at nasa tama po talaga ang ating mga mambabatas sa kanilang ginawa nito pagkakataon. Kasi baka sabihin naman kasi ng Vice Presidente, pera ko yan. Hindi mo pera yan.
Hindi mo pera, hindi yung pera ni Mans yan, mahiya ka naman. Mm. Nakakahiya. Diba? Vice-presidente ka pa naman, nakakahiya. Okay? May anak ka, mahiya ka dun sa anak mo. Diba? Tama. May anak sila ni Mans. O kahit hindi ka anak, yung mga pamangkin mo, mahiya ka naman. Iba kasi yung dating na yung arrogance Iba yung ba, masyadong yung level of arrogante. arrogance, medyo Bakit ka ba arrogant? Ano Medyo bang tabingi. But kahit naman, hindi kasi maraming sasabi, hindi kasi tinuturing na niya na Davao ang Hindi po yun eh. kahit pa nga Davao, hindi dapat ituring na ganun. Oo, Baka ngayon. nasanay lang sila dun. Pero hindi nga rin dapat ganun. Hindi rin dapat talaga gano'n. Kasi dapat yun, whether ang kaharap mo, sabi nga niya, child abuser naman yung kaharap ko eh. Front naman ng NPA yan eh. Bakit ko sasagutin ng tama? Hindi po yun eh. Whether mayaman yan, mahirap yan, komunista yan o hindi, kinakailangan, bilang isang tao, kausapin mo ng tama. Ang maayos. Na maayos. Huwag yung pabalang. Tsaka madali lang naman sana sagutin ng mga tanong na yun. ang dali. Diba? Kung pag-inisip mong Ang mabuti. dali. Oo, ang dali-dali lang eh. Kung bakit napakainit kasi ng ulo, ay yan ang mahirap sagutin. Hindi kasi nga, ang feeling niya, politically isolated na sila. Oo. Na at every turn, left and right, front and back, meron silang kaaway. Baka sila na ang gumagawa niyan. Sila sa nang totoo gumagawa lang, sa sila isip naman nila. Nakita mo ba yung mga dating vice-presidente, dating mga pangulo? Lahat naman yan pagkatapos ng termino, nabuhay ng tama. Normal naman na sana ganon, no? Na pagkatapos mo maayos ang exit mo. Ito lang ang medyo naiiba, na ang dami-daming bagahe. Hindi pa tapos. Kasalanan nila yan. Kasi ang naging tingin nila sa sarili nila, sila na yung royal political family dito sa Pilipinas. Natatapos na ho yan sapagkat ang Panginoon mismo, ang Diyos na po ang nagbubukas ng kamalayan ng mga masa ng sambayan ng Pilipino, maging ng kanilang mga pinuno sa dapat kalagyan natin mga Pilipino dito sa inang lupa. Ang Diyos na po, kung hindi nyo napapansin unti-unti po nagkakaroon ng isang kilusan dito sa atin na kung saan ay yung mga Pilipino ay unti-unti na pong nagbubukas ng kanilang mga kamalayan. Sa Sa tama. Sa tama. Kumbaga, nagkakaroon ng ugat, Karoy, yung sinasabi natin na sundin mo ang tama, iwaksi mo ang mali. Sapagkat, yun naman talaga ang Pilipino. Di ba? Yun ang dapat pamantayan natin, no? Madaling maunawaan, madaling sundin. At ang mga Pilipino, dapat pantay-pantay ang pagtatrato sa kada Pilipino. Hindi sa dahil, kunyari, meron kayong reputasyon na mamamatay tao yung tatay mo. Reputasyon, hindi ko sinasabing yun ang ginagawa niya. Pero yun yung parang lumalabas itong lately, no? So, hindi nangangulaga na ganun. Kasi, ano ba yung pinakita niyang behavior sa totoo? Sa akin, ito, totoohan ng objective assessment to, Sarah. Hindi yan yung Sarah nakita ko noong 1996. Yun O 1995. yun palang magandang tingnan na Ricky, no? Kasi there's always another side of the person. Hindi rin yung Sarah na nakita ko at tinulungan ko noong 2015, 2014 at 2026. Hindi po yan yung Sarah nakita ko na nanindigan sa mamamayan dahil sa illegal na order ng isang sheriff sa Davao. Hindi po yan yung Sarah na alam ho ng lahat. Kakaibang Sarah ito. Ito yung isang Sarah na tingin ko yung kapangyarihan napunta na sa utak. May lasing. Medyo nalasing sa kapangyarihan. Oo, di ba? Kaya ang dapat nararapat dito, ano pa nararapat pagka lasing? Kailangan magpahinga muna. Kailangan mahimasmasan. May mas-masan. Tapos makapag-isip-isip. Tapos pag nakapagpahinga na, balik uli sa normal. Kung ako sa inyo, Vice Presidente, isukan nyo yung kapangyarihan. Isukan nyo muna lahat yan. And then magliliskat na, tignan mo, sapagkat ako naman naniniwala ako mas malapit ka sa ina mo kaysa dun sa ama. So may saving grace. May saving grace. Alam niya kung ano yung tama at ano mali. Nagtataka lang tayo ngayon, ba't ganyan ang behavior niya? Bakit? Pag-aari mo ba kami? Pag-aari mo ba ang Senado, ang Kongreso?
Okay mo ba dito sa current page, pag-aari mo? Hindi po. Tsaka mukhang may political suicide dito, ano? No. Ricky, kung hindi nila aayusin ito dahil tandaan ninyo, siya ay nagva-vie pa rin for 2028, no? At Well, ang sabi pag niya, hindi naman daw. pero siyempre maraming umaasa sa kanya, maraming mga grupo na may tiwala sa kanyang kakayanan na makonsidera sa 2028. At kung ito hindi niya ayusin ngayon, Wala. mukhang Kung political talagang yan ang suicide itong tunay niyang mangyayari. ugali, kung yan ang tunay niyang ugali, hindi siya pwede maging Pangulo. Ayun na nga. Makasasama sa bansang Pilipinas na magkaroon tayo ng ganyang tipong tao sa Panguluhan. So alin ba talaga ang totoong Sara Duterte? Yan po siguro ang tanong. tabayanan natin. Kasi baka naman magkaroon ng epiphany, ika nga. Yeah, Ano that's ba yung right, epiphany? that's right. Epiphany Sa yung Tagalog? kuwan mo, parang realization. Di ba? Hindi Tagalog. Hindi, mas malalim pa. Yung Ano yun? biglang malalim na paglinaw. Epiphany, no? Hindi, pagkatas pag-unawa. ng pagmumulay-mulay. Oo, may nakikita kang may nakikita kang katotohanan na hindi mo nakikita noon. Ayan. So, yan. So, yan po yung, ang mensahe po namin sa ating kagalang-galang na Vice Presidente. Maraming salamat po.